another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church authorities. Bless our government officials. Bless the people behind of what I am doing. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable, Ubay Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia. Our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Tigaya and their businesses, with the G.D. Gilligan Foundation Incorporated. Amahan, I pray for the Voices of Love community, Altia Business Center, and the rest of our businesses, including my loved ones, Alma and Thea. Protect them, Father. Heal us. Bless us. I pray also for our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Our advocacies for the least fortunate, our scholarship, for our environment, for the progress and prosperity of all your people, through ideas, advocacy for the salvation of souls. Father, we entrust everything to you. Tanan nga nagtanaw sa TV, sa radio, sa pamantalaan, sa internet, pabati amahan sa imong panalangin, pabor, grasya, ug kaluoy ni ining dakna. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, pains, worries. Father, in Jesus Christ's name, heal us, touch us, extend your healing touch in Jesus' name. Sa sakit sa utok, matalong baliw, kasing-kasing sa tayo sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, bugon sa tiyan, chemical imbalance, immune system, nervous system. All aspects of our bodies, Father, please repair, redeem, restore in Jesus Christ, name of Nazareth. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us in Jesus Christ's name. Father, we entrust our loved ones in purgatory, as I pray, Father, also sa tanan nga mga may problema sa katilingban. Santa Maria San Jose, San Arcangel Jose Maria Escriba, Mother Teresa of Calcutta, pray for our advocacy. San Agustin, San Thomas de Aquinas, pray for our wisdom. Ato di Padua and San Gianviane, pray for our preaching. Uban ni Paul Anthony, Chofilo Camomot, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, all Saints Bravos Blessed, please pray for us. Please guard us as we continue our endeavors on this earth, most especially in working in the vineyard of the living God. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala di San Marcos Kapitulo 6, 7 ngadto og 13. Gipadala ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an. Unya, miadto sa Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ug gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala nga tinagurha. Unya iyang giatagan sila gahom sa pagingilin sa mga yawa ug giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon o bag o kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag lang bisti gawas sa inyong gisulob. Mingon usab siya kadila sa inyong pag-abot sa lungsod adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sa laing balay hangtod nga mobiya kamo ni anang lungsura. Kung may adto kamo sa usa ka dapit di ng mga tao dili mo dawat o dili mamati kaninyo, biyai.
kanang dapita o gitaktak nga bug sa inyong tiil ingon nga pasidaan batok kadila. Busa ng lakaw sila og nagwali nga mga tao kinahanglang maginulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o giaplasan, nilaglana o giayo ang daghang mga masakiton. Today, we are remembering another saint nga mao si Saint Andrew Corsini. Andrew Corsini, Carmelite miracle worker and papaligid, he was born in Florence on November 30, 13th century. A member of the powerful Corsini family, while in his mother and became Carmelite monk, he studied in Paris and Avignon, France. Returning to his birthplace, he was sent by Pope Urban V to Bologna to settle disputes between the many miracles took place at his death that Pope Eugenius IV permitted the immediate opening of his cause. He became a papaligate like Cardinal Bo became the papaligate of Pope Francis from Vatican to preside the 51st International Eucharistic Congress. Mao ni si St. Andrew Corsini usab. He became a papaligid. Gitagaan siya og papil to settle the dispute, mga kagubot sa usa ka lugar. Then he was known of many miracles through his intercession to our Almighty God. Mao ni ang akong analysis ng milagro, panalangin, pabor, ihatag nas Ginoo ngadto sa uban sa diha nga you will become part of their lives. Can you understand what I mean? You will become part of their lives. Not necessarily nga close mo, not necessarily that you are accompanying with them every day, but you know what? Praying for others. That is submitting your individual self to become part of the lives of other people around you through prayers. Meaning, imong gihimo nga kabahin kas ilang kinabuhi ug ikaw imos lang gihimong kabahin nimo. Kay the beautiful of prayer is once you pray for other, you bring these people or this someone to God in the presence of God. Pag iampo din niyo ang usa kanila lang, imo nang gibit-bit sa presensya sa Ginoo. Automatic nahimo kang kalambigit niya or else siya nahimong kabahin nimo. And you know what? One of my secret articles in Ball News Today I published recently. You can't separate yourself from other people. What I mean is, di nimo pwedeng i-separate ang imong kaugalingon mo yung ka, awa ko'y apil na, awa ko'y labot na, bahala na sila. Ngano, the reason why you are born on this earth, in order to do something for other people around you. In other words, Ezekiel 3:3, you are accountable for the other people around you, for your neighbors. Accountable ka. Muna kini si St. Andrew Corsini gives inspiration to each one of us today. Kabisan sa atong mga pag-ampo, atong i-attribute sa Ginoo, atong apilon og bit-bit ang atong isikatao. Niya ako by principle, pag ang uban gali imong iapilog ampo, ang Ginoo dili magmakuli sa pagpanalangin ngadto kadila.
Mao ni ang power of intercession. Mao nang importante gyud nga naay muampo nato. Para nako, I am blessed because on this ministry we have many prayer warriors. I know there are thousands of people who are praying for me and for this ministry. Ug dili ikalimod, Pope Francis, once he will make a public appearance, his last statements, mingon siya, pray for me. Iampo ako ninyo. Ngano, even our present Pope Francis believes the power of intercession. In other words, the more nga daghag magampo, the more nga daghag panalangin moabot diha kadimo or else sa tao nga imong giapil og ampo. Mao ning akong baruganan ngano, I believe the intercession sa mga balaan, saints, angels, they are closest to the heart of our Almighty Father. Niya, pag muampo sila, Waltion 15:29, ang pag-ampos taong tarong dakog kaymuan alang natong mga masalaypon, o nang kining pag-ampos mga balaan para nako epektibo na. Ang pag-ampo sa mga buhi epektibo na. Mo nang ako muingon ninyo, rest assured, kung paminaw ninyo way nag-ampo para ninyo, no one prays for you. That's only your presumptions because there are angels, saints are praying for you. If you misunderstood your life, that you are alone on this earth, no one is interested about you, no one is praying according to your own mindset, don't worry. Today, I would like to clarify, I'm here. I am one of the persons, people around you na kadunay gaampo para ninyo. I'm always interceding na panalanginan mo, paboran mo, kaluyan mo, mo ginipirmi na akong giampo sa akong mga pag-ampo ang inyong maayo unta nga kinabuhi. I am talking about this because Senador Corsini became famous in praying for other people in his time. Senandro, please, hingampuon ka kaayo, dahang milagro na itabo tungod nimo, tabangi mi to become like you. Iampo ming na mga sakit, problema, mga pagsulay nga mong gipasan sa matag adlaw. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us, connecting to this ministry. Thank you for tuning in, whoever you are. Our past givers, thank you for joining us again. Welcome mo, mubalik. Whoever you are. Our monthly givers, thank you. Nga kamo mismo nakasabot. Nga kamo gitawag sa Ginoo to do a certain mission in life because Romans 12 kining pagpanghatag is a ministry. Ingos Pablo na ministeryos pagtudlo, pagsangyaw, ug ingon siya ang paghatag usab-usak ka ministeryo. Tingali gunahuna ninyo ang ministry kanira magwali, magsangyaw, so the religious life, no, even your generosity is a kind of ministry, and be proud of that. Sa kadagang tao sa kalibutan in our society, usaka nga naay ministerios pagkamangyatagon. It's amazing. Para nako, ako man na pamalandungan, even a single piso is very difficult for us to pull out from our individual pocket and give it to other people. Pero ako na-notice, kamo, you pulled your money from your pockets, hundreds, thousands, and you shared it to our ministry. Way reklamo. Mao ni ang akong na-analyze ba, unsa ka ang naa sa inyong kasing-kasing. Nganong ingana mo kamangyatagon. Ako na nang gitubag usab sa ako mga pag-ampo, pangutana, pamalandong, tungod kay gitawag man kas Ginoo to do that.
And you cannot escape from that calling in life, in that ministry, as you go on your journey, because it's one of us. Naman kita ministry. Do you think that I can escape from this ministry? No. I tried to escape from God already. Pero yung Ginoo itself, di ka kaikyas na ako. My point is, pag tawag ng kas Ginoo to do a certain thing, di ka kaikyas niya. Kung mo ikyas man ka, mapot yung adlaw, mubalik lagi ka. Mubalik yung kaniya, kay pinumduman kaniya, nagitawag kaniya to do a certain thing on this earth. Mao nang usbo nako, kamo nga mga nagsuporta niining atong krusada to transport the gospel of Jesus Christ, ministeryo ninyo na. That is your ministry. Then I feel newcomers to join on this ministry. Hopefully you will start it today. I know ikaw na. If you want full episodes through DVD, please order, contact me. Or else, if you want my book, available ni Altia Religious Section, or else sa itong opisina, or inquire for more inquiries. Ang uban nagpalit na niini, ang uban nag-inform sa tuwa na magpahatod sa ilang balay, mao nang we're trying our very best to deliver this book diya sa inyo mismong mga tagsak ka mga panimalay, to make your soul incredible. For your different concerns, inyong mga testimony, welcome mo, ipadangat diri, pagsuwat mo, kung sa inyong mga nasinati tungkol sa Ginoo, ato nang i-recognize, text mo sa kuha 0917-148435. Our latest givers, thank you to Engineer Christopher og Ilin Mukoy, pamilyang Naiduding og Maria, whole family are working with me. Ubas mga baybay, uban sa ilang tibok banay, including Ranido family. Thank you sa Garcia. And also Raymond Daluxin, Higalang Inahang Irene, Kipriing, Fortaymil, Milani, Jam, Bril and Mills, for their continuous blessing sa ilang pamilya. They are working behind of the camera sa atong mga advocacies. Then, akong gituno lang akong pasubo sa pamilya ni Agaw Chupi tungod sa pagpanaw sa iyang inahan. Ipanaw na. Mao nang condolences sa pamilyas mga siruhi diya sa Giwang sa Tibok Banay. And also thank you Tay Jose og Judy Galindez, Tay Boni Bobby Libera, then Edita og Edmundo Villacario Clarit, Johnny Maylakdal na insurance LTO, then Raldo G. Galinti sa ligi nato, padaning Bert og Lucy Larnelia og Piningamura mga ligi nato. Natibad sa unya, Malakas Alyang Paros Ginako, thank you also. Pila ka tuig na silang tinabang. Keep it up. Russell Nadusa ug Arnold, pila ka tuig na silang tinabang. Haligi sa nato ni. Dodong Lukring Baybay, pila ka tuig na silang tinabang. Labing kupol ni. Ato sa ning haligi. Asteria Galiedo, Asterio Tarot, George Lacagampang, Mike Almaluwayon of Ginsularan, silingan ni Kumaring Injing, ang usas tong haligi. Sa Lumalo, thank you also. Sa Garcia, wa ni Puas nga nagsuporta sa tuwa. Lilan Asibis, Gingging Asibis, Pidineria Asibis, Mando Biliksunis, Tay Tunay Madira, haligi nato, in courtesy of Mananglina Antay Miguel Asibis sa Pundol, ako ning uyog iyan, pamilyas mga lakaran. Mao nang thank you sa inyong pagsuporta, sa inyong pagtabang. Dunya sa Giwang, dunya sa Tabahan, dunya Mildred, thank you. Na si Abo Natasha Products, available na sa Altia. Niya, pinagpala man daw siya according to her sharing to me. Mao nang keep it up. Dunya Mildred, nasa apartment, nasa unit sa subdivision, sa Giwang, ingana ni siya ka progressive. Usanis haligi nato tungod kay nagtabang ni siya
Dinagko niya pila ka tuig na. Way unong. And also, mga Castrodis, keep praying for Edgar Castrodis for his complete healing. And also, include my loved ones, Almantia. Kay akong wife, until this time, wa pagid ka-adjust sa iyang trabaho. Tungod sa busy sa ilang trabaho, isip magtutudlo. Ako ingana man sa ko sa una. Pero karon ka-adjust na ko. Bisag piyungan. Ka-adjust na. Tungod na kay pag imo galing mahalon imong gibuhat, niya masanay ka rin sa pressure. Kabalo mo, di rin ako na value ang oras sa atong ministeryo. Every minute counts dining atong ministeryo tungod sa pag-arrange nato every day aron lang magsibo mas masayo ang atong pagmantala sa maayong balita. Thank you also na Dina sa Calma Garcia, pagpalain kayong lahat. Ros pagara kong pamilya uban ni Superior Fila Busio na isa Raji Masin sa Maleo Garcia, igsuuning Primo Taipa o ni Udit o mga Busio diya, pagpalain kayo sa Garcia in Cortesia de Limit. Thank you sa mga mitabang people of Valencia. Thank you for tuning in. Dimya Ulila tinaw ta diya sa Bohol Kibol TV at the same time sa Motinews broadcast via Radio Hagna. And also Tan Guldi Makinano and Riwa of Anda. Kini mga tan are working behind of the camera. Usa sila sa mga ligon nga nagsuporta dining ubos yung alagad sukad pa sa pipila na kakatuigan. Pagpalain kayo for doing that. Nasa diya ang Anda di Boracay ni Boss John, tapada ng Global 1 Global 2, ingani kadagang resorts ang mga tan, dagang kayutaan. And also, keep praying for na karidad, pamilyang Crisons, Saros Guling Cookies, Silingang Dorens Goldsmith, o Daboy Vincent Lido, thank you. And also, Nailinda Rimulado, thank you. Higalas Tagias Asibis Body Fitness Gym for the new necktie nga ilang gipaambit sa kuha, isip ilang gift nako yesterday. Keep praying for Nailos Asibis, Taylimon pagpalain, usas tong latest givers, iyang anak si Jineri Ranan, Iljon Vic, Victoria Raniwa, Marcelo Itarabosio, and also Iljialop, thank you. O again, keep praying alang sa pamilya usab ni Bibilik Suri sa public market. Jacinto, pare Jacinto sa Ribs Dry Goods, thank you. Take Cruz Day School, haligi nato, iyang anak si Ramon, Inko Ramon, sunod Don Ramona, ni Ramon Silsiap, Igsong Wilma Aglito, kapitan sa Trinidad, nasa EBC Silsiap. Haplas na Nida, available sa Altia. Pan ni Carolina Bakery, available sa Altia, natay snack area. Then, keep praying for my legal counsel, Attorney Esther, Synods prayers, with Yeye og na Frida Abuiba. And also, herbal coffee ni Flor, available sa Altia. Natay groceries, natay religious items. We focus sa religious items sa mga nubinahan, rosariwan. Kaya mao man ni ang syllables. Kunya masayo nato i-purchase, unlike sa mga imahin nga mo travel pa kog Cebu, niya mingawon man ko ninyo pagmulakaw kog layo, niya di ko kawali. Mao gini akong gi-feel, I know God calls me to do this, to have this pastoring on mass media ministry. Mas kampante ko, mas happy ko na magpuyo, magwali at ubangan ninyo compare if I will go in somewhere preaching. Honestly, mao nang kabalong Ginoo unsa design para nako, ug akong nakita the design of God for me sa estilo sa ministeryo, pastoral, meaning everyday ako mong pakanon ko inyong kalag sa pagtulong sa Ginoo. Mao ning akong nakita. Mao nang thank you for tuning in. Gawa niyo usiki ang inyong panag-uras sa inyong pagpagig-uban dining atong programa. Bilgings, ampo, families sa Pangdan,
And also, Dungmins, Tadi Albino, ilang dikarga is available for you. Merspin, thank you for assisting us. Troy Dols, Nairin Akar, si Pino Usab, Paripino, is available. Kung gusto mong magpa-drive, come to Altia. Pinting ba? Jopos Arnsign, bisag unsa, come to Altia for more inquiries. Bisita sa ninyong Altia sa atong simpleng negosyo. Nga hapit na mo 2 years ang atong existence sa Katilingban. Mao nang ako ra mong ipaibaw nga dunay pag-upgrade sa atong negosyo. Meaning, misaka tagamay tungod ni sa demand sa panahon kay na-increase man sad ang atong supply or atong suppliers, mao nang ato sang sakaan para makagilansa ta. Hasta nga atong pure tabliya. Try. Dagang nag-order nato ana. In fact, thank you, Pikiro Family of La Union, nagpa-deliver ni sila og daghan kaayong packs sa pure tabliya nato. Mao nang thank you. Og please, iapil yung ampo ang tanang masakiton. Inumdum ning ko nimo, Sister Dilay, keep praying for Taibin Maban. Mga bilakastin, iapig ampo ninyo. Mga galabo, iapig ampo. Naipiya, pagpalain ka sa imong kabuutan. And the rest of the people around us, Paribilyong, thank you for tuning in. Selyakay, Bulakasing Siap, Kindulman, Ugagna, thank you for tuning in. People of Ubay, mga Builis o Matsilos, mga Ayag o Mabini, thank you for tuning in. Mga municipal officials, thank you for following. Dagang mga municipal officials nga ma-inform sa tuwa nga they are also following with us. Lipay kita. Kay atong naatiman ang ilang mga kalag, atong napakaon. Mao man atong advocacy. Wa man tay laing tuyog tumong everyday. Pagpakaon ra magid sa inyong kalag. Unang ako manginaot unta nga inyong ma-value ang atong presensya matag buntag. Thank you for following via cellphone, via radio, television, sa internet, ang atong nag-shares, nag-like sa atong mga articles, we visit sa YouTube, sa website, nag-increase. Keep it up. Di na mo pwedeng makig-friends ni Brother Edsel sa Facebook, adto mo sa akong fan pages para nga ako mong ma-accept. Kung mo bisita mo sa akong Facebook, ingnan inyong mga anak, loved ones in somewhere, please click followed. Para automatic, pag mo click sila followed, di ba? Pag mo click og followed, automatic, kung unsay akong i-post, ma-receive sa mga mi-follow. Mao ni siya ang atong upgrading sa atong account sa Facebook Ministry. Meaning, simultaneous ng atong gibuhat, matagadlaw, libro, magasin, pamantalaan, radio, newspapers, internet, simultaneously na everyday. Mo na itong gibuhat matagadlaw. Dini gatuyok ang atong kidabuhi matagadlaw. Mo nang mingawon ko pag di ko kawali. You got me? Pwede man ta mag-replay, pero pagkaya lang yun nako. Pagkaya. Ubas panabang sa labang makagagahom. Magwali ko para ako matiman ang inyong mga kalag matag-usa ka ninyo. Unang tanang nag-tune in. Thank you Gasang family for tuning in. Og sa tanang mga nagtanaw, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa napulog duha. This is repeated many times ng Ebanghelyo. Ang ipada sa atong Ginoo to proclaim the good news. Kabaw mo, pag suguon gali mo, nagpaila na nga kasaligan mo. Do you agree with me? Kasuway na kang gisugo. Kasuway na kang gipabuhat aning butanga. Kasuway na ka sa usag ka buluhaton, then nagtuo kang di mo kaya, pero someone tells you to do this, kasi na kang gisugo. Kabalo mo sa mga negative o attitudes, minsan, di na ko kaya na, lisura na, di ko na, di na ko na mahimo,
Pero sa mga positive attitudes ng mga tao, positive mindsets, bisan kay bawang lisod, sulayan ako, kaya na ko na, himuon ako na. Positive mindset always says yes, while negative mindset always says no. Pag suguon ka, unsa ka, pirmi ka yes or pirmi ka no. You know what? Dagan mang nag-instruct sa kuha, like our boss John Daniel always instructing me to do a certain thing. What ko ninduman that I oppose his instructions to me? I'm always saying yes. Kaya logic na ko ana, kung obedient ko sa Ginoo, dapat obedient ko sa mga tao behind me. Like, tay Dudong Limsuwa, pag nasa instruction sa kuha, ako ginang gisunod. Ning kamot ko to say yes, because it shows your positive attitudes kung naipabuhat ang usak ka tao, imo bang employer, imong higala, imo bang bana, imong asawa, anyone, someone around you, pag naipabuhat, do not say no. Ngano? The truth, the fact, mao ni ang akong point. The person who commands you to do these things, he trusts you so much. He believes on your capacity. He believes on your power that you can do it. But you know what? The problem is, kita man, because there are many times, there are instances atong kinabuhi na negative ta. No, di na ko kaya na. I can't do this. You know what? If you will declare that you cannot do it, then Satan hears you, Satan listens to you, mayong yawa, di bitaw ka kahimo. Ingnon tika, di ka kahimo. Because you declare it, ang yawa nakadungog, tiwasan ka sa yawa, nga di gida ni mo mahimo. Yung yawa, di ni mo himuon niya, di ni mo kaya, sige, di gina ni mo mahimo. Kay ako gunang tuyoong, di gid ni mo mahimo. My dear people, if you will declare a certain thing that you can do this, mahimo ni mo ni, kaya ni mo ni. Ang yawa who hears you, who listens to you, because Satans are roaming around, daghan ni sila. Legions sa yawa. Do you remember? Panon ang yawa, daghan sila kaayo. Muna gingon diya sa Mark chapter 5, 120, panon mi. Pag imong ideklarar that you can do this, although you know it already deep inside, sa imong galang magkasing-kasing that this is impossible, supposedly, this is very difficult, this is very hard, pero minka, I can do this, i-declare. And it will happen when Satan hears you, makadungog siya, he will keep away from you. Ngano? Yung yawa, pildi ko aning tawhana, kay positibo. Kabalo mo, Satan is defeated once you are positive. Can you hear me? Satan triumphs once you are negative. Mao nang karon, pag naagali assignment sa Ginoo, gipabuhat nimo unsay imong profession, trabaho, unsay imong gipanghimo sa katilingban nga imong gipuy-an. Meaning, the one who commands you, the one who assigns you to do that, dako siya grispito, salig, dako siya kaayo, og believe sa imo. Mao nang iya kang gisugo, kay nagtuo siyang kasaligan ka. And this is what I believe about this principle. Kung kasaligan gali ka sa gagmayng butang, kasaligan sad ka sa dagko. You know what? Before I heard commentaries, means nang ano magyud imo magyung mga experiences, Brother Edsel, imong i-share ang magisgot kog laing tao. Magisgot kog laing tao, mura kog nang libak. Sometimes I do that, pero most of the times ang akong mga experiences may akong gi-share. Ano? This is a life true testimony. Tinuod yun yung mga panghitabo sa kong kinabuhi akong i-share ninyo, di na bakak, wa sa kong mag-imbento ng istorya. Mo lang, you know what I notice in our society right now, I have no authority to make any joke. Kanabitang as usual nato, nga mag-joke, magyayaga, or musulti og mga binuang. Sa akong existence sa katilingban, some people told me, brother, you are misunderstood by the hearers with regards to your joke. Ko, ha? It was only a joke. I don't know, ilan itong gi-take as a serious matter.
Mautong I realize, di pwede nga magjoko kung kinsay akong gika-istorya. Gawas siguro sa pipilagyod nga suod nako sa ministeryo. Pero sa mga dili kay suod, tapaw-tapaw or mga regular friends, mga normal friends, or kanang mga casual friends, di ko pwede mag-joke. Ngano? Kaya nga ako kunong pirming isulti, matod nila, I heard this many times, katuuan daw, kasaligan daw ang akong isulti mo nang di ko pwede mag-joke, kay bisan joke para nila, tinuod, pagkanindot sa akong pagbati when I hear that. Ngano? Nakita na ako, ingana na gindi ay kredible ang akong mga gipanulti. Mao nang some people told me, Brother Edsel, once you speak, we are here listening to you. People listen to you. Once you speak, kana mao ni usas akong gikalipayan in our existence, ngano, as what I have said, bisag di katoliko, mina masakuha. Pagpaminawon gali kag dili katoliko, it means nakahimo kag gwapong impact ngadto kadila. Mao ni usas akong barometro. Because other religions, some of them hate Catholic preacher. Pero believe me, there are many non-Catholics who are listening to me. Ang concept lang nako tungod kay matud pas mga sharing sa uban ilang mga gisulti sa kuha, ang ako dang gisulti katuan kredible. Ngano, di sana malalis tungod kay ako mang experience makong gi-share ninyo. Wa ko mangilabot sa uban, ako mga downfalls akong gi-share, ako mga achievements, ang ako mga positive nga gihimo, ang ako mga negative nga gipangimo, ako nang gipambit ninyo because I am transparent in proclaiming the gospel. Kay inyo gukong coach o mentor para makasabot mo ba? Makarelate mo sa ako sad, karelate ko ninyo, kay parihata. Kabalo mo, my dear people, when I started preaching the gospel at the age of 15, way back 1999, wa gito'y kamera, way video. Magwali kog 5 kabuk akong audience og usa ka gatos. Diha nako gitrain ang akong kaugalingon. Inko, Lord, I will prove to you 5 audiences or 5 audience only. Maura nang waliha ang akong ideklara nga pagtulunan, efforts, energy. Bisan 5 ra. Sama ko nagwali ko usa ka gatos, ang akong wali sa usa ka gatos, kung 5 ra akong audience, usa pa ka buok, maura ng efforts nako, maura ng enerhiya. Ngano, nakasuway masag ko pagdaghan, energeto ko magwali, pag duty audience, luya. Ako nang struggles in the past. Pero you know what, ako nang natambalan ang akong weakness. Kaya ako manggiing ng Ginoo one day, way back mga 15 years ago. Inko, Lord, akong pamatud-an at ubangan nimo, bisang pagtulog duha, ako nang tudluan sa imong pagtulunan para maluwas. Ano? Yok 15, bisag usa ka buok, magbag-o, magpista gong langit. Ngunit sud sa kuwaling patakan. Along the road of my journey since 15 years old, nagtudlo ko, nagwali, way kamera, way telebisyon, way radio, way pamantalaan, way gisuwatan, bisag usa ka buok. Wala. As ordinary evangelist, preacher, roaming around in different barrios, in different towns. Kabalo mo, mao ni prinsipyo, kung kasaligan gali kas gagmayng butang, kasaligan kas dagko. After 9 years, God called me to be here in this promised land hagna. This holy land, sacred land of my ancestors. Yuta sa akong mga lulug-lula ang hagna para sa inyong kasayuran. We are called here with my family. Then God allowed me to have these modern technologies nga ministeryo. Why I'm sharing to you like these people, tungod kay ang concept nako, pag sugoon gali kas gagmayng butang unya, faithful ka, matiduanon ka. Ingon si Joel Osteen, if you can be trusted in wilderness, the more you can be trusted in the promised land. Like what happened in Exodus. The Israelites were commanded by God, keep out from Egypt, then find the promised land. 40 years in wilderness, 40 years in the oasis, 40 years
in the jungles, forest, kabalo mo, niabot yung sila sa promised land. Ngano, faithful man sila sa ilang pagpuyo sa wilderness. Meaning, kung faithful kas gagmayng butang, kung suguon ka, kasaligan gali kas gagmayng butang, kasaligan po kas dagko. Ang point na ko, simple lang, why we are getting stronger? Why we are expanding? Why our broadcast is now going to somewhere? Nganong midako ang atong ministeryo? In fact, I'm preaching in different towns through GD Kaligan Foundation Outreaches and Feeding. Gigamit nas Ginoong kaymanan aron lang makapaabot ko sa ebanghelyo ngadto sa mga tao nga wa gi manghilabot. Wa say na nga bisag usa. We are now in 3 years in our existence sa atong gibuhat nga outreach and feeding. Kabalo mo, my dear people, kung kasaligan gali kas gagmay, kasaligan kas dagko, mao ni akong gituan. This is my conviction. Nganong midako ang atong ministeryo? Ngano? Kay sa wa pa ko TV, seryoso na kayo ko sa akong giwali. Tinuod tong akong wali for 9 years. I know people of Alicia knew that. People of Kandiay knew that. Kita mo, when I was young, I taught the gospel of Jesus Christ heartily, powerfully, forcefully. Wa pa ni TV, why radio? Kayo sa magod, ganahan ta mo wali pag naanakas TV, ganahan ka mo buhat pag may kamera. Ma'am nay, temptation na. Pero you know what, before, wa dyan na dyan mo, bisig ko sa kabuok na lang. Mahadlok ko sa unag kamera, cellphone kamera, mahadlok ko ana. Kaya niya, nauna, di man sumupilit niya kung dagway. Pero, yung Ginoo Edsel, kita man ako, namas Luke chapter 12, kung kasaligan kas gagmay, kasaligan po kas dagko, kung naa ka dagan, tinglan kag dagan, kunya naa kay gamay, di nimo gamiton, kwaon pa gina. Or else, mahimo nang stagnan, mahimo nang useless. Yung Ginoo Edsel, kasaligan man ka. 9 years, way kamera, way TV, speaker, tawgon tika, pawalihon tika, gamiton tika, niining modernong panahon, using modern technologies. Modernong teknolohiya. Kabalo mo, mao ni ang akong assessment nganong midako, nganong niata tungod na kay fitful kining ubos ninyong higala ever since sa wa pay kamera 9 years kong gawali. Turning 16 years in preaching. Meaning 9 years sa way kamera, almost pila 7 years or 8 years ang atong pagwali nga naanay kamera, naanay TV, naanay radio, naanay pamantalaan, lokal and satellite. Ug mao ni akong point. Kung kasaligan ni kasgagmay kasi kasdagko, mao nang gisugo ka kay ang nagsugo dakog tuo, dakog pagtuo, dakog saludo, dakog bilib nimo nga mahimo nimo. Ayaw pag negative. When talking about this, ang mga disipulo gisugo tong Kristo. Ngano, si Kristo dako kaayo og salig nila nga ilang mahimo ang iyang sugo. Now, sa negatibong paguna-una, pag suguon ka, gansi ka, gidawdaog ka. That's what I hear from different sentiments of the people around me, na mga empleyado who are coming to me. Sa brother, dawdaog ko sa akong superior, boss, supervisor, ako may pirmi suguon. Ingko, baliha imong utok. Hadlo kag baliw ning utok, no? What I mean is, reverse your mindset. Sige ka suguon, wa ka dawdaoga. Wa ka himuang uto-uto sa mga galon. Sige ka tagag-assignment suguon kay ngano sa tanang empleyado ikaw ra nakitang makahimo ana. Because of that, be proud that there is even one person in your lifetime who believes on you. Mao nay pinakanindot nga nay bisan usa lang kabuk nila lang nga mo tuo nimo, mo salig nimo, dako kaayo og respeto nimo, dako kaayo og pag-idolize nimo, pero kabalo mo sa man ginamo idolize ta, pero sa level nato ba dako sa respeto nimo, inspired sa nimo. Ako personally di man ko magsugo sa mga membros to ministeryo, tan-aw na kung di niya mahimo, tigpang sugo roy. Pagsugo aning tawanang tan-aw na kung di niya kaya, no, ako magsugoon. You got me?
In fact, I told already our management in our daily broadcast nga kinanglan ang mubantay sa akong programa. Medyo may pagka-stricto, no? Pero, tinuod ni. Kinanglan ang kabisado na sa akong programa. Dili pwede ka ng pioneering or objetiba, mubantay, nga wa pa kasuway. Kaya nga, no, di lagi ko na ako gustong mantiniran mo. Gusto ko ka ng pinakadindot nga presentasyon sa atong programa everyday. Ingana ta mo kapinangga, my dear people. You got me? Mo nang ang ako yung pirmi i-request or masuguan kanay yung mga hanas. Kay dako kog saludo aning mga technician sa atong network nga mga experts na sila. Mga hanas, ngingig og mga records sa ilang capability in handling our programming, sir. Ingana ang akong respeto sa mga empleyado sa San Miguel Network, sa Radio Hagna. O ingana sa akong dakong respeto sa mga tao nga pirmi nako, Tixcan, please do this. Pirmi nako i-request, please follow up this. Please work for this. You know what, my dear people? Pag pirmi gali kang suguon, nagpaila na, nga buutan tingali, tanaw ni mos nagsugo. It does not mean nga kung suguon ka, gialalan ka, gidawdaog ka, gikaminusan ka, alaot ka. No, suguon gali ka, nagpaila nga, buutan ka. Ang ato manggong negative thinking with regards pag pirmi kasuguon, murag gihimo kang katawanan ba, gidawdaog ka, balina. Di na tinuod. Sayop na nga mentality. Pirmi gali kang suguon, meaning ikaw ragi makahimo ana sa pagtuos nagsugo nimo. People, my point is, sa imo karong gihimo, gamay managdako para nimo, mahala na, higugmaan na, tarungan na, ngano, gihatag na sa Ginoo nimo, kay dako sa kaayog respeto nimo nga imo nang mahimo. Kay sa pagkatinuod lang, di gyud ka suguos Ginoo sa tan-aw niyang di nimo mahimo. I don't think so that God will call me to preach the good news to you every day if ever nakakita siya nga di nako mahimo. Ngano, it's very hard to preach the gospel every day. It's very hard. It's very difficult. But para ninyo murag sayo na lang nako because ngano, di man pudi ako. In fact, wa man ko mag-rely sa akong nakatunan sa akong pagtuon sa skriptura, sa teolohiya, sa kolehiyo, unsa akong gitun-an sa balaod, sa yuta. Wa gyud. I told God, Lord, you called me to do this and you are responsible to feed me the wisdom that I need every day. Niya man ang gihimo gyud every day. Mo nang every day nagi ko i-share ninyo mga testimony, mga paambit, pag-inspire ninyo. Like today, ang akong point, ang mga disipulo gisugo, bisag lisod to pa nila, ang mga disipulo, okay, Lord, Master, sige adto me. Kanay attitude nga gusto sa Ginoo, suguon ka, be positive. Ayaw reklamo. Ayaw complain. Trabaho na. Ako so far di kay ko reklamador. Kabaw mo kinsa akong pirmi reklamuhan, ako naging wife. I'm just kidding. Tungod siguro kasuod na, tungod ikuyog may pamilya, suguon ta usahay. Murag bugats akong buot ba? Labi nagkapuyon ko, pero una-una na ako maning wife. Bisan ginagmay ra ba? Kay sa ginagmayng paagi, pagdisiplinaon nimong kaugalingon, to do this, matrain ra ka para nimo normal na. Imong buhaton matag-adlaw sa imong kinabuhi. Kinsa tigsugo nimo, nya wa kay reklamo, iblis kas Ginoo na. Mo nang you know what, in our Altea Highland View, we have our few workers who are working even today. I told them, na ako wala work because ako mas lang walihan sa di pas lang magtrabaho using Ephesians 6 nga kamong mga sulugon trabaho mo not because of your employers on this earth but because of your God who is watching you in heaven. I told my workers, work bisag wa ko kay Ginoo nagtan-aw. Have your overtime, the same meaning overtime. Do you know what is overtime? Suluan kag 8 to 5 every day, pag mulapas galig 5, ug wa ka kadawat og salary or additional payment, additional compensation, that is overtime. Ang imong overtime. Ang 8 to 5, tao mo sweldo, pag wa gali kay bonus, wa gali kay overtime fee, believe me, ang remaining hours, minutes that you are spending in working sa unsay gi-assign sa Ginoo sa imuha on this earth,
Siya na'y mo reward, siya na mo imusweldo nimo, siya na'y bahala nimo. That is what we call overtime. And you know what? Epektibo ang akong gitudlo ngano our workers mangulis ila before 6 o'clock, pero nga akong sweldo nila ito 5 ra. Ngano ang concept nila, they need to do what is right, they need to have extra efforts to double their times. Overtime, was na reklamo. Ingani unta ang atong attitudes, positibo ta, daga nato, manglapas, galig oras, bantayan ra ng in, bantayan ng out. Dili happy siyang trabaho. Nganong di ka happy imong trabaho, tungod kay wa man kakasabot nga gibutang kas Ginoo, gisugo ka nang gibuhaton sa yuta, di na accident. Gibutang ka diya, dili accident. Dako kayong pagtuong Ginoo nimo. Gibutang ka diya through your employers, through the people nga nagplaster nimo, pero at the end, makarealize ka, God Himself puts you in your position right now, whoever you are. Ang Diyos mismo, mo'y gabutang nimo ana. Mo nang ikaw ra ginasayod kung di ba katig-complain, di ba katig-libak sa imong employers, di ba katig-libak sa imong bosses, di ba katig-libak sa imong agalon. Sus, wagi overtime fee, wagi additional, sige ra kag reklamo. Usbo nako, 8 to 5, maunay klaro, mandated sa atong balaod, sa labor code, nga bayran, pag mulapas, naiuban mo hatag og overtime payment, ang uban sad, wala, ang wa kadawat og overtime payment, Diyos na, may muswildos inyo ha. Believe me. Ako, ingnon mo, kita mo ginako that God blesses us with my family. Di ginako na ihikaw ninyo. Di sana bakak, tinuod sana. Probe na. Ang concept nako kay ba mo nganong gituyo ni Ginoo, because I work beyond the limit. I work beyond the time nga pwede nako. Nga anhar ako kutob, pero I work more than sa unsay allotted nga oras, sa unsay dapat. My point, I work beyond my limit, beyond my capacity. Kita na sa Ginoo. I never waste my hours, days, every day. I spend this to do good, to do the right things, for His honor and glory, for my family, for our brothers and sisters around us. Muna akong gi-practice patagadlaw. Mao nang iblis kapag wa kay reklamo. Nganong gitawag ko sa Ginoo ani, dako masag salig nako, ako ning mahimo. Mao nang ako kulbaan ko pag di ko kawali, kana bitang maglakwat sara, manglaag, kay di ko happy. Yung Ginoo itself, tuwa kay obligasyon. Uli. Pagwali dito, pagsangyaw, pagtudlo, gawas og gigin ako kaya sa lawas, masakit ko, di ba po ko robot. Mao ni ang akong point, mother people. Ug unsa gali imong gibuhat ron, paminaw nimo, you are defeated, pait, mura ka gipriso kay naa kay trabaho, kabalo mo, nagpaila na nga dako og respeto ang nagsugo nimo. Mo pa ni ang sige na kog inject sa atong mga part-timers, workers sa Altia Business Center. Inko you're working, mga batanon pa mo. Pero kabalo mo, once you will grow older, anha mo maka-analyze nga ang pagsalig, ang confident nga among gihatag sa mga workers sa Altia Business Center, ila nang mabitbit nga once and for all, when they were young, na ay tao, ako, my wife, misalig ninyo. Mao na pirmi na ko gi-inject. Kay dako kay nag-factor nga saligan ka. Dako kay nag-factor nga di kadudahan. Dako kay nag-factor nga naay mga tao nga confident, kampante nga mao ni ipabuhat nimo. Kabalo mo ang mga batanon like my part-timer sa Altia, mga estudyante bayana, the family of Merspin, kabalo mo ako silang pirmi injikan tudluan. Pananaw sa uban, luoy mo. Hunahuna sa siguro ninyo, luoy mo. Pero sa pagkatinuod lang, ang inyong nakatunan in working, nining Altia Business Center, inyo ning mabitbit sa panahon nga kamo nay magtukod og negosyo, kamo na maoy maghimog inyong negosyo, kamo na maoy magginabuhi, maminyo mo sa maabot nga adlaw, believe me. Mo nang my point is opportunity na worth beyond your capacity. Mo nay pirmi nako gi-inject sa mga nagtrabaho sa atong negosyo,
or else sa itong ministeryo. I told them, kamong mga workers sa ministeryo, wa mo'y salary. Wag yun. Bisag piso, ang mga workers pa mo'y muhatag sa itong ministeryo. Mao pa'y mupakaon ng ubos nyo nga lagad. Mao pa'y mga hatag og extra nga blessings. Iko, ngilngiga sa no? Mao'y naghago, naningkamot, nagtrabaho, mao pa'y mga hatag. Pero I told myself, inko, Edsel, ayaw siyangi ang pribilehiyong gihatag sa mga tao nimo, sa Ginoo nimo. Ako po ni istoryahon akong kagalingon, pero kanang ako ra gid usakip, magiyaw-yaw ko nay nakadungo sa naon sa naman ang among preacher. Gayaw-yaw naman ako ra usa. Mo ni akong concept ba? Nganong gipang-bless ning mga tao who are working with me on this ministry, sila pay mo gasto. Nganong gipang-bless? Ngano? They're working beyond their limit, beyond their capacity. Mo ni akong concept. Ipabuhat kilis Ginoo ang usa ka butang, hala himoa ginaayaw reklamo ngano sus dako asag bilib nimo. Usbo nako pag suguon ti ka, whoever you are. Di sugo lain po ng sugo no. Pamalihukon ti ka. I-request ti ka. Ako bitang maigsuon. Naman ko igsuon nga ako yung badi-badi sa mga trabaho sa farm. Sunod na ako mga manghod, di man gyud magkunaig og sila ra. Mo nang di na lang ko maghago og sugo sa mga manghod og sila ra. Ang akong igsuon, mo akong instruction, please. Dong, do this. Mo ni akong gusto may tabo. Nya nig-abot nako, makuha man niya akong instructions. Mo nang sige na ako sugoon, ano? Kay pirmi man niya makuha akong instruction. Dako makugsalig niya. Mao na unsa gali imong trabaho ron, profession ron, career ron, unsa imong gibuhat karon. Hala, himuang gina tamas ginhawa. Ayaw pag-uwat og in or out, ayaw pagkwintag oras. Kay ngano pang manglapas mo sa inyong oras yung trabaho, Diyos na'y sweldo ninyo, Diyos na'y bahala ninyo. Inumdum na ko si istorya pag na'y pangadji, human alabado, midyag mayong kapi, yung pong tagbalay kay tihikon, way kapi dong. Ingon po itong ning sabat, Diyos na lay bahala, ha? Diyos na lay amo. Hoy, kapi, Diyos na lang. I'm just joking. You know what? Ingani ang life. Nakinegosyo, la. Work. Ako I'm very busy, pero kabalo mo, deep inside sa kong kasing-kasing, I'm reflecting, I'm praying how to handle our business. Ngano, lahi man ang theory. I studied entrepreneurship, I was trained. This is part of my subject in college, kay tiili ba ako, livelihood education. Pero lahi man yung actual. Pero ingon ko, bless man sad ko. Kaya daghan kay kong mentor sa negosyo, mga amigo na kong dugay ra nagnegosyo. I consulted to them. Mao ni akong point, nga I work beyond my capacity. Di pwede magsigir ko gwali niya, di ko manginabuhi ko. Kasi futures kong anak. Kaluoy. No, di pwede. Muna I work beyond my capacity, beyond my limit. Negosyo ko, nginabuhi, nag-uma. Ngano, di man pwedeng mo-focus ka na, kay dihargi ka, di na pwede. Work, kay ngano, muna gusto sa Ginoo, kanang tanan mong kusog, efforts, tanan mong abilities, tanang potentials nga naan mo, habwa na. Habwa, and use it to glorify your God. Ngano, logic, this is a divine logic. Unsa gali na nimo, imo gali nang mapakita, mapadayag, imo nang mahimo. You know what? It reflects to the giver. Your giver, the biggest giver, the giant giver, will be glorified sa dihang makita sa uban ang unsay giintra sa Ginoo nga nanimo capacity, potential, energy, power, initiative, innovativeness, everything positive within you. Imo nang mapakita, mapadayag, imong mahimo kano, imong gihapwa ang tanan nimong kahibalo, abilidad in working in a certain thing, in a certain assignment on this earth. Mag-glorify ang giver. Muingon ang uban, wow! It's amazing, it's marvelous, it's wonderful. Ako bitaw, bisag asa ko badong na may mata mo, kalitrag panggakos na ko, agbay, lamano, hag. Brother, sus, di mo ito ang bata, adik ka. Bata bitaw, nung lalisom ninyo. Just kidding. Ayun na lalisan ninyo. Isulti pag yun. Brother, bata, adik ka. Bata bitaw. Makiglaris bagay silang bata lagi kuno ko ingom ko bata lagi. Ngano, ang akong analysis ana, because nakita nila that in my presence on this society, on this earth, God is glorified. Not me, dili ako. Ang Diyos nga naghatag nako og what?
opportunity, privilege to preach His good news. The giver of my wisdom, dili sa tao, God. And I know, the source of my wisdom, the ideas, the concepts, tanan akong gisulti ninyo, mga lohika, analysis, mga presentations, ang akong pag-inspire nyo, pag-motivate nyo, di na ako sa Diyos na. Mo na I do believe every day nga na ako, God is glorified. Dili ako. Isda, ang bugiro ni Sidsil, na TV, ang akong tabunan ni kong naong, ug panaptong itom, aron di ko nyo makita. TV, good na, ginig kamera. Kay I was criticized before, pero inko, limpya akong konsensya. Pag TV, makita, gid ka kay TV man, ang tabunan ninyo na kong naong, sa kamera, butang panaptong, aron di ko makita, tingog ra. Right? Sometimes the logic is absent from some people around us. They're not using their logics or even common sense sometimes. Pero ang point ako, simple lang. Tanan akong gibuhat, kay bao ko ang Ginoo, mag-glorify. Ngunang akong point, ang mga disipulo, gitaga-agahom, pag-ayong masakiton, paghingilig yawa, paghimog bilagro, kabalo mo sa una. Wa man goy pirmas Kristo, padadid to, naning mga tao sa inyong mission area. This is an authority, letter, authorization, sign, Jesus Christ, the Messiah, na magproklamar mo, yung Kristo, no? Why letter of authorization? Tagaan ti kag pabor, panalangin milagro, armutuo silang gibless ka. People, mo ni akong concept. Pag alagad, gali kas Ginoo iblis, gid kag una. In order that you will become a blessing to other people. Kung nangilo ka niya, paminaw ni mong wa ka gibless, tingali wa pa maabot, coming soon. Unya, hapit na lang ka mamatay, paminaw ni mong wa ka i-bless, probably in the second life. You will be blessed in the second life. Because ako, dako kayo kong believe, pag mga lagad gini mo sa Ginoo, if you'll do the right thing, if you will obey God, if you'll work in His vineyard, i-bless gid ka mo sugot kag sa dili. Sometimes mag-doubt ka, wang ko'y blessings. Ikos brother Edsel na blessing pag mang Ginoo. Like him, niya ako sige makog alagad, sige pasakit, sakripisyo, wa may blessing. Kung di ka kadawat og yutan-ong panalangin, probably heavenly rewards will be yours. Soon or later, it will come to you. Dako kay kog believe, why nangalagad nagipasagdan sa Dios? Why nangalagad nga di niya panalanginan? Ingon siya, mga disipulo ay mukadok siyang kanon. Matthew chapter 13, panglaka mo tagaan ta mo gahom in order the people can realize that there is somebody who sent you, who told you to do this. And it reflects to the giver of that power, because there's no person on this earth, according to the version of Jesus Christ, nga powerful except Him. Meaning, pag manghatag sila silang gahom, panalangin pabor sa mga tao, ang mga tao, mangutana, this amugikan. Who give you that power? Who told you to do this? Means that, from the Messiah. Then, this is my last statements for all of you. Pagtagaan gali ka, dili gyud advisable. Listen to me. Dili gyud advisable nga ikaw ra ang magpahimulos ana. Anything that you have, kagwapo, kagwapa, kanang imong assets, bahandi, kwarta, talento, everything. Imu-imuon ra na, wa ginay kwenta. Gitagaan kas Ginoo na aron manghatag ka. Ang mga disipulo gisugo gitagaan pag power, not for them to boast but to help other people. People, believe me, gitawag kas Ginoo sa kalibutan, dili aron imong buhungon imong kaugalingon lamang, kundi aron imong tabangan ang uban. You are born on this earth to become a blessing for other people. O nang ako nanginaot, what you have heard every day, what I am teaching you, what I am proclaiming here, in yung ma-digest, and you will do also to other people. You will proclaim this, you will tell them, ing na sila, nga dili mo complain silang assignments, kay dakog salig ang Diyos. Nako, nimo, nga unsay iyang gisugo nimo, imo ginang himuon, nga way pagreklamo. Mo na unsay imong gibuhat ron, ayaw reklamo. Kung gamay ra kag salary, ayaw reklamo. Kaya ang Ginoo nagtan-aw, kung wa kahatag ang imong agalong tao sa imong sweldo, nga paminaw nimong gamay ra, ang Dios mudugang nimong sweldo basta makita ang imong kasing-kasing nga positibo ka. Blessings are converted not only in money, good health, favors, opportunities,
open doors, big doors, future of your children, many opportunities will come. Ingana ang Dios pag manghatag og extra nga blessing nimo sa nang makita nga positibo ka sa unsay imong gipanghimo. Thank you for watching, tuning in, for joining us. Thank you sa inyong kanunay nga pagsuportag pagsulod. I want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. People, magampo ko nga unsa inyong gihimo ron, happy ang mo, kampante mo, nya you will work beyond your capacity, beyond the limit. Kaya ang Ginoo nagtan-aw, panalanginan ka, gibutang ka ana, maabutang adlaw, maka-analyze ka, maka-realize ka, gibutang ka ana, kay dako kay respetong Ginoong kahimo ka ana. Ako magampo nga unsay inyong nadawat nga pabor panalangin, hopefully you will not keep it, but you will share it to other people around you as I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired. Let's do it. God loves you. Sa imong kaayo, sa imong pagmahal, kanimo kami nagpasalamat. Daghang salamat.